So yan mga tropa, may tanggap na naman tayo ng NMAX. So kahapon ang tanggap natin ay Aerox. So parehas na ganun yung problema sa transmission bearing. Ayan, nakalas ko na yan. So nangyari dito mga tropa ay sumabit na dito sa swing arm. Ayan. So kumaskas na dito. Nakaskas mga tropa nung disc niya. Kawa nang tumatagilid na yung gulong niya. Kasi basag na yung bearing niya dito mga tropa. Ayan. Basag na yung swing arm bearing at saka yung bearing sa axle. Ayan, ito. Axle ng transmission kit natin to. Sa panggilid. Basag na rin. So dalawang bearing na basag. Sa axle niya at saka dito sa swing arm bearing. Ayan. So kaya nangyari, pag umiikot yung gulong, ito, tumatagilid. So nangyari, pag tumatagilid siya, ayan, inabot na rito, nakayod na siya. So pati dito sa may caliper ng likod, sa rear na caliper niya mga tropa, inabot na rin ng disc. Ayan. So nakayod na rin kasi sobrang basag na, tumatagilid. Matagilid na yung ikot ng gulong. Ayan. So yun lang ang naging issue nito mga tropa, kung bakit nakapagpa CVT cleaning siya, ganun pa rin, maingay pa rin. So hindi napansin na nakayod na. Ayan. Nakayod na yung swing arm niya at saka basag yung bearing. So may pamalit naman tayo dito. Ito, isang bearing natin, Japan din yan. So ang kailangan na lang ay itong isa sa axle niya. Ito yung sa hub eh. Ayan. Hub bearing yan. So pagka yung motor nyo ay medyo maedad na yung kilometer, siguro mga 24,000 kilometer, pwede kayo magpa-check ng mga gearings nyo mga tropa dito sa transmission para hindi kayo nababasagan ng bearing. So itong isa dito yan sa axle. Tapos itong isa doon sa ating hub. Yan. Ito. So ang sukat nitong bearing na ito ay yan, 6205 at saka itong 6303Z. Yan. So yan na ipapalit natin na bearing. Yan. Ito yung 6303Z dito sa swing arm natin mga tropa. Yan. Swing arm bearing. Tapos ito namang 6205, ayan yung dito sa ating axle. So yan, dito nakalagay yan mga tropa, yung bago. So lalagay natin dito. So pag magpapalit kayo, linisin nyo na lang din to para mawala yung mga kalawang. Ayan. Kasi kinain na rin to ng kalawang eh. So yun lang mga tropa, shinare ko lang sa inyo yung possible na nagiging sira pagka ganito, na dapat magpapacheck kayo ng mga bearing sa transmission at saka dito sa hub. Kasi sa NMAX Aerox, ito yung kadalasan na nagiging sira niya. So yung kahapon na vlog natin ay Aerox naman. So ito rin ang naging problema naman niya, yung dulo ng axle niya dito. Yung pinagkakabitan ng torque drive ay laging nalulus thread. So laging kumakalas yung nut niya. Tapos basag din yung transmission bearing niya. Itong malaki na to. So every 24,000 kilometer pwede kayong magpa-check ng mga gearings nito. Pagsabay nyo na sa CVT cleaning para hindi lumalala, hindi madami yung nadadamay. Kaya nito, nakayod na siya. Tapos yung disc nya, ito may tama rin. Yan. So yan, naging tama nung disc brake. Ayos na.
Kasi kumalas na rin mga tropa yung tornilyo niya dito. Ayan. So advice ko, wag na kayo mag lighten na bolt dito. Saka yung mga gold bolts kasi lumuluwag yan eh. Pwede naman, di ilalagay nyo nung pandikit. Meron yan. So ito. Basag na yung kanyang brake pad. O tinamaan to nung tornilyo nitong disc brake. Ayan. So yun lang mga tropa. So every 24 magpapacheck kayo, 24,000 km. Pa-check nyo yung mga bearing. Pwede naman lagyan ng grasa to. Ayan, sa loob. Ayan, para maiwasan nyo yung ganitong problema. So yung iwas gastos pagka ganito. So hanggang doon lang tayo mga tropa. Na-share ko lang yung sira nitong ating NMAX. Ayan. So antayin yung upload ko na isa, yung sa Aerox, ganito rin naging problema nun.